May mga pagkakataon na ang isang desisyon ng gobyerno ay agad nararamdaman ng ordinaryong tao. Minsan, isang anunsyo lang at biglang nagbabago ang sitwasyon. Isang border ang isinara. May mga flight na nakansela. Maraming tao ang naiipit ng hindi nila inaasahan. Sa unang tingin, parang simpleng hakbang lang ito sa pagitan ng mga bansa. Pero kapag tiningnan ng mas mabuti, makikita kung gaano kalaki ang epekto nito sa buhay ng mga tao at sa ugnayan ng mga bansa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Parang hindi makapaniwala ang marami sa nangyari. Isang Russian traveler ang nagbahagi ng karanasan niya habang nasa Krakow, Poland. Ayon sa kanya, paglapit niya sa passport control at ipinakita ang Russian passport niya, hindi maganda ang naging sagot sa kanya. Ayon sa salaysay niya, sinabi raw ng border officer na parabang, "Umalis ka rito, hindi namin kailangan ang mga Russian dito." Isang eksena lang iyon pero para sa kanya, simbolo iyon ng mas malalim na problema. Sa loob ng maikling panahon, isinara ng Poland ang air access ng Russia papuntang Europa. Hindi ito ginawa gamit ang fighter jets o military action. Isang mabilis na desisyon ang ginawa. Dahil dito maraming Russian citizens ang nahirapang bumiyahe, lalo na papunta at palabas ng European Union. Kasabay nito nagkaroon din ng malawakang disruption sa airspace sa Middle East dahil sa tumitinding tensyon sa lugar. Dahil sa mga kanseladong flight at pagbabago ng ruta, libo-libong pasahero ang na-stranded sa iba't ibang airport. May mga ulat na malaking porsyento ng cancellations ay may kinalaman sa mga biyahe papunta at mula sa United Arab Emirates. May mga Russian tourists sa Dubai na naapektuhan din ng flight disruptions. Sa social media, may ilang nagbahagi ng video at larawan ng mga taong natutulog sa hotel basements o common areas habang hinihintay ang susunod na available flight. Ang dahilan ay ang patuloy na tensyon at banta ng pag-atake gamit ang missile sa lugar. Ang sitwasyon ay nagpakita kung gaano kabilis magbago ang buhay ng ordinaryong tao kapag may malalaking tensyon sa pagitan ng mga bansa. Para sa ilan, ang nararanasan nilang travel restrictions at mas mahigpit na border checks ay tila personal na epekto ng mas malawak na desisyon sa itaas. May mga nagsasabi na pakiramdam nila ay sila ang nagbabayad sa mga desisyong hindi naman sila ang gumawa. Matagal nang sarado ang maraming ruta papuntang Europa para sa mga Russian flights. Ilang buwan na ring limitado ang mga land at rail connection. Ayon kay Radoslaw Sikorski, Foreign Minister ng Poland, "At least in Poland, we think that if Putin succeeded in conquering Ukraine, we would be next." Ipinapakita nito ang pananaw ng Poland na ang seguridad nila ay direktang konektado sa nangyayari sa Ukraine. Sa ganitong klima, mas mahigpit ang pagtingin sa mga Russian travelers, kahit pa sila ay ordinaryong mamamayan lamang. May mga ulat ng mga taong may valid Schengen visa at nakapag-book ng ticket ng maaga, pero hindi pa rin pinapasok at agad pinabalik sa pinanggalingan. Isa sa pinakamalaking epekto nito ay ang paghina ng diplomatic relations. Kapag lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, hindi lang mga leader ang naaapektuhan, pati ang mga ordinaryong tao na gustong magtrabaho, magbakasyon o bumisita sa pamilya. Sa ngayon, malinaw na ang sitwasyon ay hindi lang simpleng usapin ng pagbiyahe. Isa itong salamin ng mas malalim na political at security crisis na patuloy na humuhubog sa relasyon ng Russia at Europa. Hindi lang basta nagsara ng border ang Poland o nag-cancel ng visa. Isinara rin nito ang natitirang Russian consular network sa loob ng bansa. Ang pagtanggal ng diplomatic plaque sa pader ay hindi lang simbolo. Para sa marami, yun ang malinaw na senyales na naputol na ang isa sa huling direktang linya ng ugnayan sa pagitan ng Russia at Europa. Noong December 23, 2025, isinara ng gobyerno ng Poland ang huling Russian consulate sa Gdansk. Sa mata ng Warsaw, hindi ito simpleng administrative step. Isa itong malinaw na mensahe sa Kremlin. Sa puntong iyon, halos wala nang maayos na opisyal na usapan sa pagitan ng dalawang panig sa loob ng Poland. May mga alegasyon na bago ang desisyong ito, may mga insidente ng sabotage at intelligence operations na umano'y may koneksyon sa Russian networks. Itinanggi ng Moscow ang ganitong paratang. Ngunit para sa Poland, seryoso ang banta. Ang epekto ng pagsasara ay hindi lang politikal. Maraming small businesses na umaasa sa cross-border trade ang naapektuhan. Nahihirapan ang mga truck driver at exporter sa papeles at permits. Para sa mga pamilya na may kamag-anak sa magkabilang panig, naging mas komplikado ang visa at legal assistance. Ang dating proseso na mahirap na,
ngayon ay halos imposible na. Hindi lang Russian citizens ang apektado. May mga kumpanya mula sa ibang bansa, kabilang ang mga may koneksyon sa China's Belt and Road Projects na gumagamit ng mga ruta at network sa rehiyong ito. Kapag naputol ang diplomatic at logistical link, domino effect ang nangyayari sa negosyo at transport. Bago isara ang opisyal na tanggapan ng bansa, may isang insidente na lalong nagpasiklab sa tensyon. Noong November 2025, nagkaroon ng pagsabog sa railway line sa pagitan ng Warsaw at Lublin. Ang linya na yon ay ginagamit para sa transport ng humanitarian aid at military supplies papunta sa Ukraine. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang Polish Internal Security Agency kasama ang mga prosecutor. Ayon sa ulat ng mga autoridad sa Poland, batay sa mga teknikal na ebidensya at impormasyong nakalap sa lugar, may posibilidad na may dayuhang sangkot. Itinuro ng ilang opisyal ang Russia bilang posibleng may kinalaman. Muling itinanggi ito ng Moscow. Ayon kay Radoslaw Sikorski, Foreign Minister ng Poland, as Foreign Minister, I have information that the Russian Federation is behind the sabotage attempts both in Poland and in allied countries. Ang pahayag na ito ang naging batayan ng mas matinding hakbang ng Warsaw laban sa Russian diplomatic presence. Sa pananaw ng Poland, ang mga insidenteng ito ay hindi basta isolated crime. Nakikita nila ito bilang bahagi ng mas malawak na security threat. Kaya ang pagsasara ng konsulado ay hindi lang symbolic. Isa itong strategic move na may malinaw na political at security message. Sa ganitong sitwasyon, makikita kung paano nagsisimula ang malalaking alitan ng mga bansa sa mga tila maliliit na insidente. Isang pagsabog sa riles, isang diplomatic decision, isang konsulado na isinara. Pero ang epekto nito ay umaabot sa negosyo, pamilya at relasyon ng mga bansa. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung sino ang tama o mali. Ang mas malinaw ay ang katotohanan kapag lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga estado, ang unang naaapektuhan ay ang mga ordinaryong tao at ang mga tulay na dating nag-uugnay sa kanila. Ang pagsuspinde ng lahat ng consular activities, kabilang ang sa Krakow, ay malinaw na bahagi ng mas malawak na hakbang ng Poland. Nang mawala ang mga serbisyong ito, nabawasan ang mga hotline at opisyal na tanggapan na pwedeng tawagan ng mga Russian citizen na na-deny sa border o nakanselan ng visa. Sa halip na aktibong tulungan ang mga kababayan nila sa loob ng Poland, naglabas ang Russian Embassy ng simpleng babala na huwag magbiyahe papuntang Poland. Ipinakita nito kung paano, sa gitna ng matinding tensyon, kahit ang tungkulin ng isang estado na protektahan ng sariling mamamayan ay pwedeng maipit sa mas malaking alitan sa pagitan ng mga bansa. Habang tumitindi ang paghihigpit sa border, may ilan pa ring sumusubok makatawid. Ayon sa mga ulat ng Polish authorities, nagkaroon ng serye ng pagtatangka sa hangganan ng Poland at Belarus. May mga akusasyon na ginagamit ang migration pressure bilang paraan para guluhin ang sitwasyon sa border. Itinanggi ng Moscow ang ganitong paratang. May mga ulat na nagsasabing mahigit 200,000 migrants ang naharang at pinabalik sa iba't ibang pagkakataon. Noong December 11, 2025, inihayag ng Polish border guards na mahigit 180 dayuhan ang iligal na nakatawid mula Belarus papasok sa Poland. Ayon sa ulat, dumaan umano ang ilan sa isang underground tunnel sa ilalim ng isang dam malapit sa Narvka. Gamit ang electronic monitoring systems, agad na detect ang galaw sa ilalim ng lupa. Paglabas ng unang grupo mula sa tunnel, nakaabang na ang border guards, police units at tracking dogs. Mahigit 130 katao ang agad na na-detain. Sa loob lamang ng ilang minuto, natapos ang pagtatangkang iyon. Para sa Warsaw, malinaw ang mensahe na hindi na pwedeng maging maluwag ang border. Sa simula ng 2026, mas lalo pang pinatibay ng Poland ang hangganan nito sa pamamagitan ng tinatawag na Eastern Shield Project na nagkakahalaga ng 2.5 billion euro. Kasama rito ang anti-tank trenches, shelters at anti-drone systems. Noong January 2026, isinara ng walang takdang petsa ang 10 critical border crossings sa Kaliningrad at Belarus. May plano rin na simula April 2026, hindi natatanggapin ang lumang estilo ng Russian passports. Ibig sabihin kahit makalusot sa pisikal na harang, maaari pa ring maharang sa dokumento. Kung babalikan ng Setyembre 2025, pansamantalang isinara ng Poland ang lahat ng border crossings sa Belarus dahil sa security concerns kaugnay ng Zapad 2025 military exercises ng Russia at sa lumalalim na investigasyon sa railway sabotage. Agad itong naging headline sa international media.
Sa kabuuan, hindi lang ito usapin ng pagsasara ng gusali o checkpoint. Isa itong serye ng hakbang na unti-unting nagbago sa daloy ng tao, kalakalan at ugnayan sa lugar. Sa bawat bagong patakaran, mas lalong lumalawak ang puwang sa pagitan ng Moscow at Warsaw. At ang pinakaapektado ay ang mga ordinaryong taong naiipit sa gitna. Mabilis kumalat ang balita sa international media. Ilang minuto lang matapos ang desisyon, iniulat na ito ng Reuters, Kyiv Independent, IntelliNews at Euronews. Hindi lang kasi ito simpleng issue ng dalawang magkapitbahay na bansa. Direktang tinamaan ng mas malawak na trade network na umaabot hanggang Asia at Europa. Nang pansamantalang isara ng Poland ang mga border crossing sa Belarus noong September 2025, agad itong nakaapekto sa tinatawag na Northern Corridor ng China. Ito ang mahalagang railway route ng Belt and Road Initiative na dumadaan sa Belarus at Poland papuntang European markets. Sa sandaling tumigil ang daloy, huminto rin ang mga freight train na may dalang Chinese goods. May mga tren na ilang araw nakatigil sa terminal gates. Bilyong dolyar na halaga ng kalakalan bawat taon ang naapektuhan. Dahil dito nagkaroon ng pag-aalala sa Beijing. Matagal nang ginagamit ang salitang unlimited friendship para ilarawan ang relasyon ng China at Russia. Pero nang maantala ang supply chains, nagsimulang questionin kung hanggang saan talaga ang pagiging matatag ng ugnayang iyon kapag may krisis sa pagitan ng mga bansa. Hindi rin nakaligtas ang Belarus. Ang ekonomiya nito ay malaki ang umaasa sa transit shipments tulad ng timber, fertilizer at makinarya. Nang bumagal ang pagdaan ng mga kargamento, bumaba rin ang kita mula sa pagdaan ng mga sasakyan at kalakal na mahalaga para sa Minsk. Hindi na naging epektibo ang paggamit ng migration bilang pressure laban sa Europa dahil mas hinigpitan ng Poland ang pagpasok sa bansa. Naglagay ang Poland ng 78-kilometer buffer zone at nag-install ng anti-drone systems. Dahil dito, halos imposible ang illegal na pagtawid sa ilang bahagi ng border. Gayunman, ang pagsasara noong September 2025 ay pansamantala lamang. May ilang border crossing na muling binuksan sa huling bahagi ng September at October. Unti-unting bumalik ang trade flows kahit hindi pa sa buong kakayahan. Para sa marami, ang hakbang ng Warsaw noon ay malinaw na mensahe na kaya nilang isara ang mga gate kung kinakailangan. Dito pumapasok ang mas mabigat na tanong. Kung sakaling magpasya ang Poland na isara ng tuluyan ang mga border crossing dahil sa lumalalang tensyon sa lugar, panibagong sabotage attempt o paglala ng digmaan sa Ukraine, mas malalim ang magiging epekto. Sa pansamantalang pagsasara, kayang maghintay ng ilang linggo ang mga kumpanya. Pero sa permanenteng pagsasara, kailangan nang baguhin ang buong sistema ng pagdadala at supply. Tinatayang 25 bilyong dolyar bawat taon ang halaga ng trade na dumadaan sa Northern Corridor. Kung tuluyang maputol ito, kakaunti ang alternatibo ng China. Ang Middle Corridor na dumadaan sa Kazakhstan ay mas mahaba, mas magastos at kulang pa sa infrastructure. Samantala, ang Sea Route ay nahaharap din sa mga hamon tulad ng tensyon sa Strait of Hormuz. Sa ganitong sitwasyon, maaring mawala ng China ng isa sa pangunahing ruta nito papuntang Europa dahil sa mga desisyon at krisis na konektado sa Russia. Hindi man ito agad mauwi sa lantad na alitan, pwedeng magdulot ito ng tahimik pero malalim na lamat sa relasyon ng Beijing at Moscow. Mas mabigat ang tama sa Belarus. Kung pansamantalang pagsasara pa lang ay malaki na ang epekto nito sa ekonomiya ng Minsk, mas lalo itong mawawalan ng papel bilang transit hub kapag naging permanente ang pagharang. Sa huli, ang isang desisyon sa border ay hindi lang lokal na usapin. Isa itong hakbang na kayang baguhin ang daloy ng kalakalan sa buong rehiyon at magbukas ng panibagong pagbabago sa relasyon ng Europa at Asia. Ang ekonomiya ng Russia na matagal nang may mabibigat na parusa ay nahaharap na naman sa bagong pressure. Kapag nadagdagan pa ito ng mas mahigpit na paghihigpit sa pagpasok at paglabas sa mga karatig bansa, mas lalo pang gugulo ang sitwasyon. Isang mahalagang punto rito ang Kaliningrad, ang Baltic exclave ng Russia na hiwalay sa mainland. Sa ngayon nakakaabot ito sa mismong Russia at sa ilang bahagi ng Europa sa pamamagitan ng land at rail routes na dumadaan sa Lithuania. Sa panig ng Poland, may mga bahagi ng transit na limitado na. Kung sakaling sumunod ang Lithuania sa mas mahigpit na hakbang, posibleng tuluyang maputol ang land connection ng Kaliningrad. Ang rehiyong ito ay may populasyon na humigit kumulang 430,000. Kapag naputol ang land routes, aasa na lamang ito sa ferry connection sa Baltic Sea.
Ngunit ang kapasidad ng mga rutang ito ay hindi sapat para tuluyang masustentuhan ang lahat ng pangangailangan ng lugar sa mahabang panahon. Habang mas nahihiwalay ang Russia mula sa Europa, may ibang bansang tila nakikinabang sa sitwasyon. Hindi direktang apektado ang North Korea sa pagsasara ng border ng Poland dahil ang logistics routes nito ay dumadaan sa dagat at sa silangang bahagi ng Russia, tulad ng Vladivostok. Patuloy ang daloy ng armas at iba pang supply sa rutang yon, ayon sa mga ulat. Dahil sa pagliit ng diplomatic bridges at pagkawala ng access sa western markets, mas napipilitang lumapit ang Moscow sa ilang bansa sa Asia. Sa ganitong setup, lumalakas ang dependency sa mga partner na gaya ng Pyongyang. Ang dating leader sa loob ng tinatawag na Axis of Autocracies ay maaaring mapunta sa posisyong mas umaasa sa suporta ng iba. Ang pansamantalang pagsasara ng border noong September 2025 ay parang stress test. Ipinakita nito na kayang isara at buksan ng Poland ang mga gate depende sa sitwasyon. Bawat cycle ng pagsasara at pagbubukas ay malinaw na signal sa Moscow kung gaano kalakas ang leverage ng Warsaw sa usaping logistics. Kung lalala pa ang tensyon sa rehiyon, halimbawa kung pumasok sa bagong yugto ang digmaan sa Ukraine, kung mas lalong uminit ang tensyon sa Baltic area o kung may panibagong sabotage incident, posibleng isaalang-alang ang mas permanenteng pagsasara. May mga diskusyon din tungkol sa posibilidad ng coordinated action kasama ang Lithuania, Latvia at Estonia. Hindi lang ito tungkol sa trucks, tren or customs checkpoints. Ang unti-unting pagsara ng mga exit route ay may psychological effect din. Kapag pakiramdam ng mga tao ay mas humihigpit ang paglabas at pagpasok, nagbabago ang pananaw nila sa hinaharap. Sa loob ng Russia, may mga hamon na kinakaharap ang ordinaryong mamamayan. Mataas ang pressure ng war economy, may inflation at may sektor tulad ng healthcare na may kakulangan sa staff. Marami ring tao ang nasa front lines na nakaapekto sa labor market. Sa ganitong kalagayan, anumang dagdag na isolation mula sa labas ay maaaring magpalala sa pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Sa huli, ang mga pader na itinataas sa mga border ng Europa ay hindi lang nagdudulot ng problema sa ugnayan ng mga bansa at sa sistema ng pagbiyahe at supply. Nakakaapekto rin ito sa araw-araw na buhay ng mga tao at sa balanse ng kapangyarihan sa lugar. Dagdag pa sa mga problemang pang-ekonomiya sa loob ng bansa, ang patuloy na isolation ay nagdudulot ng matinding pressure sa ordinaryong mamamayan. Hindi na lang presyo ng bilihin ang iniisip ng mga tao. Marami ang nakakaranas ng mas mahigpit na pagtingin sa kanila sa ibang bansa dahil sa hawak nilang Russian passport. Kapag paulit-ulit ang pagkansela ng visa at pagbabawal sa pagbiyahe, hindi lang ito simpleng abala. May epekto rin ito sa isip at damdamin ng mga tao. Unti-unti, nababago ang tingin nila sa lugar at papel nila sa mundo. Sa loob ng maraming taon, may parang tahimik na kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at mga tao. Susuporta sila kapalit ng maayos na buhay at matatag na ekonomiya. Pero habang dumarami ang parusa at paghihigpit sa pagbiyahe, mas marami ang nagtatanong kung gumagana pa ba ang kasunduang iyon. Sa simula, madalas na itinuturo ng state media ang panlabas na puwersa bilang dahilan ng mga problema. Ngunit kapag tumatagal ang paghihiwalay at walang malinaw na pag-angat, may posibilidad na magbago ang direksyon ng galit ng publiko. Sa kasaysayan, kapag pakiramdam ng mga tao na wala ng malinaw na solusyon, madalas silang nagtatanong sa sarili nitong pamahalaan. Bawat limitasyon sa paglabas ng bansa ay may epekto sa pananaw ng tao. Hindi ito agad nakikita sa headline. Pero sa loob ng lipunan, unti-unti nitong binabago ang tiwala ng publiko. Sa mas malaking larawan, ang matibay na hakbang ng Warsaw sa ugnayan ng mga bansa at sa sistema ng pagbiyahe at supply ay isa sa pinakamahigpit na galaw sa rehiyong ito sa mga nakaraang taon. Habang mas lumalayo ang Russia sa sistema ng Europa, naapektuhan din ang malalaking ruta ng kalakalan ng China. Samantala, ang Kaliningrad ay nahihirapan sa pagdadala ng mga supply dahil limitado ang daan nito sa lupa. Sa paningin ng ibang bansa, mas madalas nang makita ang Russia bilang bansang nahihirapan sa pagbiyahe at pag-access kaysa bilang isang malakas na bansa sa mundo na malaya kumilos. Habang sinusubukan ng Kremlin na pigilan ang impluwensya ng Europa at Ukraine, may nagsasabing lalo lang nitong hinigpitan ang sarili nitong sistema sa loob ng bansa. Sa kanluran, mas mahigpit ang border ng Poland. Sa timog, ang tensyon sa Middle East ay nakaaapekto rin sa air routes. Para sa maraming Russian citizen, pakiramdam nila ay paliit ng paliit ang mundong maaari nilang galawan.
Habang tumatagal ang ganitong sitwasyon, may mas tahimik na epekto na hindi agad nakikita sa balita. Hindi lang mga ruta ng eroplano at tren ang nagbabago, pati ang paraan ng pagplano ng mga tao sa kanilang kinabukasan ay naaapektuhan. May mga estudyante na nag-aalangan kung itutuloy pa ang pag-aaral sa ibang bansa. May mga pamilya na nagdadalawang isip kung bibili pa ng tiket para bumisita sa kamag-anak. May mga negosyanteng nag-iisip kung ililipat na lang ang negosyo sa mas ligtas na lugar. Ang mga desisyong dati ay personal at praktikal ay nagiging konektado na sa mas malaking sitwasyon sa pagitan ng mga bansa. Sa negosyo, mas nagiging maingat ang mga kumpanya sa pagpasok sa mga kontrata. Kapag hindi tiyak ang pagdaan sa mga kalsada, daungan at himpapawid, nagiging mas mahal ang insurance at mas mabagal ang pagpadala ng produkto. Kahit hindi direktang kasama sa alitan ng isang bansa, maaari pa rin itong maapektuhan dahil sa pagbagal ng kalakalan. May epekto rin ito sa imahe ng lugar sa mata ng mga investor. Kapag ang isang lugar ay madalas mabanggit sa balita dahil sa tensyon, natural na nagiging mas maingat ang mga gustong maglagay ng puhunan. Ang pag-aalinlangan na ito ay hindi agad nakikita sa loob ng ilang linggo o buwan. Pero sa paglipas ng panahon, maaari itong magpabagal sa paglago ng ekonomiya. Para naman sa mga ordinaryong tao, mas nagiging mahalaga ang pakiramdam ng kasiguruhan. Kapag pabago-bago ang mga patakaran sa pagbiyahe at dokumento, mahirap magplano para sa hinaharap. Hindi nila alam kung kailan may bagong anunsyo na maglilimita sa paglabas o pagpasok ng bansa. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng pag-aalala, lalo na sa mga may kamag-anak sa kabilang bansa. Sa loob ng Europa, may mga bansang mas malapit sa issue at may mga bansang mas malayo. Pero kahit ang mga hindi direktang kasali ay kailangang mag-adjust sa bagong sitwasyon. Ang mga airline ay naghahanap ng ibang ruta. Ang mga kumpanya ng tren ay binabago ang schedule. Ang mga pantalan ay naghahanda sa posibleng pagdami ng kargamento mula sa ibang direksyon. Sa ganitong paraan, ang isang desisyon na tila lokal ay nagiging bahagi ng mas malawak na pagbabago sa buong lugar. Hindi ito nangyayari agad pero unti-unti nitong binabago ang sistemang matagal nang nakasanayan ng mga tao. May isa pang aspeto na madalas hindi napapansin. Ang epekto sa tiwala. Kapag napuputol ang mga opisyal na linya ng komunikasyon, mas mahirap linawin ang hindi pagkakaintindihan. Mas mabilis kumalat ang maling impormasyon. At kapag kulang ang malinaw na paliwanag, mas lumalalim ang pagdududa sa pagitan ng mga panig. Sa huli, ang pinakamalaking hamon ay kung paano mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-iingat at pakikipag-ugnayan. Ang bawat bansa ay may sariling pananaw sa seguridad, pero ang mga tao sa magkabilang panig ay may parehong pangangailangan, kaligtasan, katatagan at malinaw na direksyon. Habang tumatagal ang ganitong kalagayan, mas nagiging malinaw na hindi lang ito pansamantalang paghihigpit. Unti-unti nitong binabago ang direksyon ng ugnayan ng mga bansa sa Europa at sa mas malawak na bahagi ng mundo. Ang mga hakbang na dati ay itinuturing na emergency response ay nagiging bahagi na ng bagong normal. Ang mga patakarang pansamantala ay nagkakaroon ng mas mahabang epekto kaysa sa inaasahan. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi na lamang ito simpleng issue ng border o visa. Maaari itong magbukas ng panibagong yugto sa relasyon ng mga bansa, kung saan mas kaunti ang direktang ugnayan at mas maraming hadlang sa pagitan ng mga estado. Sa ganitong uri ng pagbabago, hindi agad nakikita ang buong epekto. Minsan taon ang binibilang bago tuluyang maramdaman ang resulta ng isang desisyon. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw kung sino ang mas naaapektuhan at kung gaano kalalim ang naging pagbabago. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa politika o digmaan. Ito ay tungkol sa kung paano naaapektuhan ng malalaking desisyon ng mga lider ang araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao na naiipit sa gitna ng malaking alitan sa mundo.